May gabi ka na itong tanan. O, kumusta man ta? Okay ra? Okay ra, Jud. Medyo alert no? Kay murag election na? Magpadayon kitag ampo para sa ato ang coming election no nga safe unya, vote wisely unya. Daghang mga istorya no, pero i-offer lang gid nato ang ato ang prayer sa Ginoo kay siya ra jud ang in control sa tanan. And we are blessed today no kay naata diri karon maayong lawas o kanang makakontinue ta og praise and worship sa ato ang Ginoo. Thank you, Lord. And ang uban kami panaog salamat sa Ginoo nga wala ulan. Kana ra jud ang murag. And as we continue no, let us stand or katong pwede na po maglingkod to kuan. Let us pray. Thank you, Lord, for this day, Lord, for this evening, Lord Jesus. We are gathered together, Lord. We thank you for the gift of life sa may panglawas, O Lord, nga naami karon Ginoo. Magsimba kanimo, Lord Jesus. Thank you so much. We are grateful and honored always, Lord. Maskin pa sa mga naagian na mo nga dili maayo, Lord, na kakanunay ka na mo, Lord. Nagauban kanunay sa amo ang matag-adlaw, Lord, nga pagkinabuhi, Lord, na mo ginaubanan nimo kami, Lord. We thank you and thank you. Grateful always to you, Lord. And unta, Lord, mag-ampo kami, mag-continue kami nga hugot ang amo ang pagtuo, amo ang pagsimba kanimo always, Lord, nga maskin pa sa mga trials, mga challenges everyday, Lord, ikaw kanunay naa ka namo, Lord. Each family namo, Lord, we need you always, Lord. And sa kanya-kanya namo mga pamilya, ang mga anak, Lord, sa ilang everyday nga living nila, Lord Jesus, unta nga ubanali mo sila, Lord. You keep us always safe and protected nimo kanunay namo, Lord. Sa kaming Panginoon nga amo ang kauban, Lord, safe unta sila nga makaabot sa mga, Lord. Sa tanang nagabiyahe pa, O Lord Jesus, ang tanan, Lord, i-offer ni namo kanimo kanunay, Lord Jesus. We thank you and we love you, Lord. Amen. Sa Psalm 105:1-3, ako masahon. Give thanks to the Lord, call on His name.
make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts, glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. There
words tonight, Lord. I-open ang among mind, O Lord, nga ma-apply na mo ang tanan na imo ang ihatag ka na mo mga messages, Lord. We thank you, Lord, for this evening, Lord Jesus. And sa mga messenger, Lord, i-bless siya, Ginoo, nga unta ma-guide siya, O Lord, usad kami, Ginoo, Lord Jesus. Thank you for your wisdom, Lord Jesus. Amen. Pwede na kita. Welcome no, sa atong simba karon. Muni ang may signal o hinay na pero hinay. Nindot yun yung technology basta mukha na, no? Forget not all his benefits. Forget not all his benefits. Base kini sa Psalm 103 verses 1 to 4. Itong basahon. 1 to 3 go. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction. So, una din makita nato na first verse nga giingnan ni Haring David ang iyahang kaugalingon nga i-bless ang Ginoo. Pwede din na. Ingnan ni mong kalag. Bless the Lord, O my soul. Imuhang agdahon. Wala sakto. Imuhang ingnan imong agdahon ang imuhang sarili nga pasalamatan ug simbahon ang Ginoo. Bless the Lord. To bless the Lord, it means to say good things about God. To say good things about God nga sa imong pagsulti puno sa pagpasalamat. So bless the Lord. Diha po ingon po, and all that is within me. All that is within me. Not just part of me, not just part of my heart, or part of my mind, not just part of my energy, no, but all that is within me, I will bless his name. All that is within me. Gusto gani ang greatest commandment ni sulti sa Bible? What is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So love or worship God with all your being. Dili kay half-hearted or part lang, na? But all that is within you, bless the Lord. Bless the Lord, O my soul. No? Bless the Lord, O my soul, and forget, verse 2, and forget not all his benefits. No? Forget not all his benefits. No? Now, karong gabi, I want us to reflect, no?
I want us to reflect God's benefits or blessings in our life as a reason to bless Him. Let us reflect now on God's benefits or blessings as a reason to bless Him. Number one, kung mag-isgot tayo mga benefits or blessings, the benefits are His. Iya sa Ginoo. Wala yung ni Haring David, King David sa atong first. No? Forget not all His benefits. Buti pasabot anak nga, every good thing or every gift that we receive is a benefit or blessing from God. So, sa mga panalangin nga niabot sa atong kinabuhi, dili na siya sa lagma o tsamba. No? Dili po na siya pinaagi sa atong kaugalingon lang paningkamot. Paningkamot mong kita, di ba? Para mulampos ta. Pero, dili lang na siya sa atong kaugalingon nga paningkamot. Nga naman, kay kana nga butang niabot na sa ato, ang source ana, ang tinubdan ana, ang gigikanan ana, ang Ginoo. Nadawat na to na siya gikan sa Ginoo. Unsa man na siya? Kalampusan sa pag-eskwela, mga material nga mga blessings nga naabot sa atong kinabuhi. Apil na of course diya nga atong paningkamot, pero kung wala na gitugot sa Ginoo nga, di ba? Kung wala gitugot sa Ginoo, dili na maabot sa ato. Muna, the benefits are His. The blessings are His. Iyan na tanan sa Ginoo. Gani, kung tanawon ginato, kaduha kita utangan sa Ginoo sa mga panalangin nga naabot sa atong kinabuhi. So, sa paagi nga kaduha ta utangan sa Ginoo. Di pa kita utangan nato eh. Wala lang ko words nga magamit pa. Kanang we doubly owe God for all the blessings we receive. Utangan ta sa Ginoo, number one, kay utangan ta sa Ginoo kay una sa tanan siya man ang creator sa tanan, di ba? He is the creator of all things. No? Tungod kay siya ang creator, iyahan na nga blessing, di ba? Iyahan na. Bisag to gipaningkamutan nato na nga maato, pero number one, iyahan na. Kay creator man siya. Iyahan na. And secondly, utangan ta sa Ginoo kay siya naghatag sa ato og abilidad, siya naghatag sa ato og katakos, siya naghatag sa ato og kaalam para atong ma-acquire na nga mga blessings. So number one, siya ang tag-iya kay siya ang creator. Ikaduha, siya pagyon gahatag sa ato og kaalam. For example, success sa inyong pag-eskwela. Naaman may kaalam, pero asa man gikan ang kaalam? Gikan sa Ginoo. Asa gikan ang kusog, ang proteksyon, gikan sa Ginoo. Or nahimo ba kang successful sa imong career? Or na-promote ba ka sa imong trabaho? Nadawat na nimo, na-experience na nimo sa imong kinabuhi tungod o pinaagi sa abilidad, sa kusog, sa kaalam nga gihatag sa Ginoo kanimo. Muna ingon ang Biblia sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." So, kaduha ta utangan sa Ginoo sa mga panalangin nga niabot sa atong kinabuhi. Unsa man siya nga panalangin? Material man, physical man, in relation sa pag-eskwela, nga naman kay siya ang magbubuhat, siya naghatag sa ato katakos, no? Para ma-acquire nato na ng mga blessings. Daghang mga tao na pakyas sa pagsabot niya ng importante kaayo nga kamatuoran. Imbes nga sa Ginoo nila i-credit
ang ilang mga naabot sa ilang kinabuhi, ang ilang kaugalingon may gitagaan nila og credit. Kabalo mo kung kinsay tig-utok ana sa tao aron dili i-credit sa Ginoo ang mga success sa atong kinabuhi. Kabalo mo kung kinsay tig-patuo ana, tig-utok. Kinsa? Si Satanas. Kay gusto ni Satanas nga ang tao mahimong self-centered. Gusto niya nga ang tao kanang focus sa kaugalingon. Gusto niya nga ang tao iyang ipasikat ang iyang sarili. Sa ganyan ng noon-time show sa TV nga, ipasikat. Showtime. Pasikat ang kaugalingon. Muna ang gusto sa kaaway nga. Ang tao gusto sa kaaway nga self-centered ang tao. Gusto sa kaaway, gusto ni Satanas nga ang tao independent sa Ginoo. Focus lang sa iyang sarili. Focus lang sa iyang sarili. Nahantod nga, manghambog na siya sa iyang kaugalingon. Kung dili niya ilhon ang Ginoo nga maoy source sa mga blessings. Ang gusto sa atong Ginoo nga ilhon nato nga iya gikan sa iya siya ang source sa mga blessings. The blessings are His. Okay, number 2. The benefits are graciously given. We should not forget that the benefits or blessings are graciously given to us. Buti pasabot ana nga ang mga blessings libre. Hindi na yung tapat, libre. Libre. Walay bayad. Ang mga blessings pa sa Ginoo na ay bayad, wala. Uloy, di ba po na to kaya bayaran? Natungod kay walay bayad, blessing yun siya. Kaya kung naibayad, tingnan na blessing. Dako kayo ang kalahian. Karon kay hatag ko tag tribute sa mga graduates sa mga mag-graduate mo sa mga eskwela. Gabayad mo sa Ginoo sa inyong eskwela. Isod po sa Ginoo mo bayad sa eskwelahan di ka bayad. Wala mo tagabayad sa Ginoo para mag-graduate, di ba? Sa eskwelahan niyon noon, di ba? Pero sa Ginoo wala. So ang pag-graduate, blessing mo na sa Ginoo. Wala ka kabayad sa Ginoo na para mag-graduate ka. Diba? Ano man? Kaya ang blessing, libre, graciously given. Bisan sa ubang mga panalangin nga naabot sa atong kinabuhi o nadawat nato. Wala ta kabayad sa Ginoo na o monthly or monthly premium. Diba? Mga benefits. Di po ta kinahanglan mga disgrasya sa para madawat nato ang benefits. Alam mo ng mga benefits, di ba? Madawat mo kung magsakit ka, kung madisgrasya ka. Kanya, dili po siya lisod i-claim. Di pa kinahanglan maglinya. Di ka kinahanglan mag-fill up o daghang forms. Di ka kinahanglan o barangay clearance, police clearance. Masa man imong buhaton para i-claim nimo ang mga blessing kan sa Ginoo. Mag-pray ra. Di ba? Mo lang i-claim. Di mo i-pray. Mura na. Gano man. God's blessings are graciously given. Kinisa, medyo taas-taas ni siya nga point, no? The benefits of blessings are countless. No? Wala din nato kalimtan nga ang mga blessings sa Ginoo sa atong kinabuhi countless. Meaning, unlimited. Unlimited. Unli. Kabulong tao si Anli, diba? Nahan matag Anli. Din sa atong passage sa Psalm 103, si King David, nag-mention siya, pipila lang ka mga benefits or blessings. But very important blessings or benefit. Gusto na ko i-expound tulo. Tulo ka blessings nga iyang giingon. Number 1, kanang sa verse 3, first part sa verse 3, sa ganun siya, who forgives all your sins.
So una sa lista, no, sa mga benefits or blessings nga gilista ni Haring David, no, King David sa Psalm 103, ang number 1 nga gisulti niya, gilista niya is forgiveness. Say that word with me. Forgiveness. Dili na siya kanang aksidente, no, nga number 1 ang forgiveness, ang pagpasaylo. Nga naman. Kay sa Biblia, kita ba yan nato? Itudlo ba sa Biblia nga makasasala tayo? Kitang tanan makasasala. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Napalayo kita sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Napalayo kita gikan sa presensya sa Ginoo, atong relasyon sa Ginoo naguba tungod sa sala. Kitang tanan makasasala. O mabalik lang ang atong relasyon diha sa Ginoo, no? Kung mga tao pasaylo sa iya o kung pasayloon po ta niya. Wala lain. Mabalik ang atong relasyon diha sa Ginoo kung mga tagpasaylo o pasayloon o kung pasayloon ta niya. Pero salamat sa Ginoo kay daghan siya og mga saad sa Biblia, no? Na kung i-confess nato ang atong sala sa iya, andam siya nga mopasaylo sa atong mga sala. Andam siya mopasaylo sa tanan nato nga mga sala. Not just some of our iniquities, some of our sins, but all our sins, all our unrighteousness. He will forgive, di ba? All your sins. Who forgives all? Kasi meaning ng all? Tanan, not just some of our sins. Dili lang katong mga ginagmay, itong mga binutbot, katong mga pamalikas, dili lang na, o dili, tanan. He is ready to forgive. He wants to forgive you. Muna siya ang number 1 nga blessing. Na kung magunahon na bitaw usa ka panalangin sa Ginoo nga dapat kita magpasalamat kana gyud forgiveness, di ba? Okay, kung pangutanon mo guta unsa mo pasalamat sa Ginoo daghan pa kita gunahon ano? Unsa man ako nadawat ha? Unsa man hitabo sa ako ha? Kini number 1 gyud nga gilista ni Haring David ang forgiveness. Ha? Muna nga number 1 nga atong pasalamatan sa Ginoo ang iyahan pagpasaylo sa atong mga sala. Kaya pirmi ba itang kasala sa Ginoo, di ba? We always fail God. No, di lang nato na mabantayan ba? Kasi unconscious lang ta, unaware ta sa mga sayop nato, sa mga kapakyasan nato, na gusto ipabuhat sa Ginoo pero di nato mabuhat, na ay mga utang na dili nato ipabuhat, muna yung inom natong buhaton. Ha? Pero salamat sa Ginoo kay wala siya galista o mga sala nato. Hindi para sa tao na di kalimtan. Pero salamat sa Ginoo kay wala siya galista o mga sala. Nga naman, kay kung mapasaylo siya, kalimtanan niya. When He forgives, He forgets. So, first blessing yun na ang pagpasaylo sa Ginoo sa ato. Ay kadua, second part sa verse 3, and heals all your diseases. Mention siya og healing. Kung sa ganinang familiar ka ayo nga linya, may tungod sa health. Health is importante mo dyan kayo lang ko ano? Kanang kabaskog sa lawas. So, tungod ana, panalangin yun, no? Panalangin yun nga healthy ta. Kada ito yung mata na to sa buntag, na mabago ang atong kusog. Yeah. Na ay, mapil na to ang bagong kusog ba para makaatubang na punta sa bagong adlaw. No? Bisag busy ka, niaging adlaw, antod gabi, pero kung sakto ang imong tulog,
di mo tulog, mag-manifest ka ba na ay bagong kusog ba na imuhang ma-feel, no? To face another day. May nga naguban nga, amo man ay natural mo gina sa inana, may basta makapahulay ka, ana gina siya nito po. No, gi-design na sa Ginoo. I-design na sa Ginoo nga. Ang Ginoo mo God, gibuhat niya ang tao, tapos wala niya pasagpi. Gibuhat niya ang tao, pero padayon ang iyang pag-bless sa tao. Padayon ang iyang pag-sustain, padayon ang iyang pag-preserve sa health sa tao para makapadayon ta sa atong kinabuhi. So, ikatulo, no? Nag-lista ni King David din, who redeems your life from destruction. This ko kini mahitungod sa protection. Lain pa nga, another blessing nga gikan sa Ginoo nga dapat kita magpasalamat. Who redeems your life from destruction. Destruction. Kinsa ang author sa destruction? Si Satan. Correct. Grabe yun na si Satanas, no? Mao gina iyang giuna-una kanunay sa tao. Distraction sa mga relasyon, distraction sa pamilya, distraction sa mga simbahan, distraction sa mga organisasyon, mga communities, sa mga kinabuhi. Wa gid siya kaluoy. Wa gid siya kaluoy sa iyahang mga biktima. Gusto gid siya na iyang gub-on ang kinabuhi sa mga tao, mga batanon, mga hamtong, wala siya gipili. He is the author of destruction. Muna nga, warning na para sa ato, tanan. The power of destruction is at work. Muna nga, di kita magdula-dula kang Satanas. Di kita magtiaw-tiaw sa sala kay tiaw-tiaw nato. Unya, ang kaaway si Satanas, seryoso kayo na siya. Di ba, unsa ganing ingon sa Biblia, may tungod kang Satanas mo siya o kanang gutom na leon na nagapangita o iyahang matukob. Mabiktima. Okay, gutom na siya pirmi. Nagapangita o na kinabuhi nga gubon niya. So, wala nga di na to tiaw-tiawan na siya. So, atong buhaton, kang Jesus na magpadoon. Di ba? Atong i-kumpisa lang atong mga sala sa iyaha, paghinulsulta sa atong mga sala, dili na tukutan nga gubon ni Satanas ang atong kinabuhi, ang atong pamilya, ang atong mga relasyon. Nagpasalamat kita kay naa si Jesus na He is our good and great shepherd. And He is able to protect us from all kinds of dangers. Gani, niya patakaran din di ba? Alive and kicking. Buti pasabot anak nga. Experience na to ang faithful protection sa Ginoo. So, pila to kabuk ang na-mention ako? Blessings. Mas kayo number 1? Forgiveness. Second, healing. Third, protection. Daghan pa kayo og mga benefits or blessings that we can find in the passage yung gimension ni David. Okay, ang mga benefits sa Ginoo, ang mga blessings sa Ginoo, sa ganito, countless, unlimited. And we should never forget His benefits. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. And forget not all His benefits. Pero kita dali lang kita malimot, di ba? Dali lang kita malimot. Muna atong tendency. Dali kita malimot sa mga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga ang Biblia napuno pod og mga pulong sa Ginoo nga mag-remind sa ato. For example, do not forget the Lord your Maker. When the Lord brings you into the land flowing with milk and honey, manigisulti sa Ginoo sa mga Israelitas, be careful that you do not forget the Lord
your God. Kini pong sugo sa Ginoo sa mga batanon, remember your Creator in the days of your youth. Okay, kung batanon pa kusgan pa kaayo, pero di pa kayo kadun, no? Ay ha naman na makadunong sa Ginoo kung katong maglisod na. Pero batanon pa, kusgan pa, abtik pa, wala na, invincible ang feeling. Ay ha naman makadunong kung katong halap na, maglisod na. Pero ingo din here, remember your Creator in the days of your youth. Nga naman, daghang mga remember. Forget not all His benefits. Nga naman, human tendency. We are forgetful creatures. Kani sa Bible, makita nato, no? Nga daghan og mga admonitions sa Ginoo. Daghan siya og establish siya og kanang mga memorials. Na? So that we'll always remember Him and His blessings. Na sa mga Israelitas, no? Dili gusto ang Ginoo nga malimot ang mga Israelitas sa pagpakaon niya sa mga Israelitas for 40 years sa wilderness. So sa mga gihimo na itong mabasa. Miingon si Buano na po. Miingon si Moises kanila. Mao kini ang gisugo sa Ginoo. Pagtipig kamo og usa ka gantang nga mana sa tanan nang pagtipig pagkip na ug usa ka gantang nga mana aron sa umaabot nga henerasyon aron makita nila ang pagkaon nga gihatag ko kaninyo sa kamingawan sa dihang gipagawas ko kamo gikan sa Ehipto. Gisustain man gud sa Ginoo ang mga Israelitas sa kamingawan sa disyerto for 40 years. Pinaagi sa mana, pandisal na siya gikan sa langit, pangikan sa langit. Na? So, para makadumdum, dili malimtan sa sunod nga mga henerasyon, na giingnan sila sa Ginoo nga magtipig, magkeep, no? Magtago mo og mana. I-preserve para ang sunod nga henerasyon makita na nila, ma-appreciate nila ang pag-preserve sa Ginoo, ang pag-provide sa Ginoo sa ilahang mga kinahanglan. Ikaduha, dili gusto ang Ginoo nga malimot ang mga Israelitas sa diha nga giluwas sila gikan sa Ehipto. So ang Ginoo nag-establishar siya og fiesta, na Feast of the Passover. Para ang sunod succeeding generation, ang sunod nga mga henerasyon, na mabalaan nila, ma-remind sila kung giunsa pagluwas sa Ginoo ang ilahang mga katigulangan sa una gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Muna itong mabasa. Kinahanglan hinumduman ninyo kana nga adlaw. Sa ulugan ninyo kana kada tuig, ingon nga pista sa pagpasidungog kanako. Kini nga mga tulumanon, kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. Ang Pilipino daghan man po og pista ba? No? Pero dili man in honor sa kay God, no? In honor man sa di kalalain ng mga tao. Ang mga Hudyo, daghan po sila mga fiesta. Pero, in order na sa Ginoo, sa gibuhat sa Ginoo, sa ilahang, sa mga Israelitas, Feast of the Unleavened Bread, Feast of First Fruits, Feast of the Tabernacle, Atonement, and many other feasts. Ang tuyo ani nga mga fiesta, no? Aron ang mga batanon, ang mga succeeding generation, kanang matudluan sila ba kung kinsa ang Ginoo, unsa ginabuhat sa Ginoo sa ilahang mga ginikanan o mga katigulangan. Nga naman, kadili siya gusto nga kalimtan sa mga tao ang iyang gibuhat. Bisan si Jesus na, dili siya gusto nga atong isalikkoy, atong kalimtan ang iyahang pagsakripisyo, pagpakamatay sa cross. So, siyang gihimo, iyang i-establish ang communion. Bugin na siya number one nga reason. Ganong i-establish niya, isugdan niya pag-celebrate ang communion. Para ang mga tao ma-remind sa gibuhat ni Kristo, na si Kristo nagsakripisyo, nagpakamatay alang sa atong mga
sala. So muna yung rason, no? Nga no, sa Ginoo ang gibuhat sa mga Israelitas, no? Nga nung nag-establish na itong mga fiesta, o ang rason nga nung nga mag-celebrate ta og communion, no? Kaya dili siya gusto, no? Nga atong malimtan, no? Ang mga gibuhat sa Ginoo. Naingon lagi sa atong verse, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Now, ako kabalo kung giunsa mo pag panalangin sa Ginoo. O ako kabalo kung unsay mga panalangin nga niabot sa inyo ang kinabuhi, material ba kaha, financial ba kaha, emotional ba kaha, physical or spiritual. Ako lang na ibaluan nga sigurado gyud ko nga i-bless gyud mo sa Ginoo. Amen ba? I-bless gyud mo sa Ginoo. Kung gusto sa Ginoo nga inyohang hinumduman, inyohang i-reflect kadto nga mga blessings aron inyohang simbahon, aron inyohang pasalamatan ang Ginoo. Doon ay usa ka hymn kanta, count your blessings, name them one by one. Imposible gyud kaayo nga atong maihap. Imposible kaayo atong maihap ang mga blessings nga niabot sa atong kinabuhi. Pero mo pa na angan na pagbuhaton. Count your blessings. Ipha ang imong panalangin. Name them one by one. So, pasabot na nga una-una, i-reflect ang mga benefits, ang mga blessings sa Ginoo sa imong kinabuhi para doon ang kay rason na magsimba sa iya, na magpasalamat. Tulo ka blessings atong na-mention ganina, forgiveness, so ito, healing and protection. Pero daghan pa. Kung isa-isa kong tabong pangutana, daghan, di ba? Kung muna-muna kung ginatong maayo. Kinilang gininhawa na to karon, di ba? Panalangin na dili. Libre na dili. Pirting libre ha. Kanang adlaw. May adlaw ron, di ba? Ganina. Libre na dili. May gani na wala tayong ipabayad sa Ginoo ana. May gani wala kwentador. May gani wala kwentador nga atong ilong para sa gininhawa, oxygen ba? No? Pusa ginatake for granted lang nato na ang mga kusog. Pusa ginatake for granted lang nato na. So, count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. So, una-una, i-reflect ang mga blessings para inganyo gyud ka, mahagit gyud ka, doon na kay rason karon na magsimba, magpasalamat sa Ginoo. So, karong gabi, ato pong naghatag angay pasalamatan si Ginoo, di ba, no? Una, pasalamatan nato ang Ginoo sa atong mga mothers. Balik daw today. At tuloy mo naman ito ang first nga part sa kumwali. Sa gani sa Sunday? Mother's Day. So, una nga atong pasalamatan sa Ginoo. Mag-una maguta og celebrate din kay di ko tamangan niyo Domingo. Mama. So, atong pasalamatan ang Ginoo sa mga mama niya karon. Sa kaninang mama, ilaw na. O sa na siya, ang nailaw. Ang bana sa haligi. Ilaw na haligi, dingding o dagwan, o salog.
Anyway, atong pasalamatan ang Ginoo sa atong mga mother. So ato silang hangyoon nga mga dinhi tapos atong ampuan tagaan nato og gift ang atong mga mothers. So mothers, please come here in front. Dali na mo. Power atong mga mama, no? Power dire. Power. Apa? Meron na ikunin mo. Praise ata para sa atong mga mama. Nagaputa, nagpasalamat ni Ginoo sa kinabuhi sa mga mothers kaniya karon. Ako yun kayo sila nga panalangin Ginoo sa role nga ilahang ginahimo sa ilahang tagsa-tagsa ka panimalay, tagsa-tagsa ka pamilya. Niya kami karon aron ilhon ang ilahang mga sakripisyo, pagpaningkamot alang sa ilahang pamilya. O oportunidad po kini namo Ginoo nga makatugyan sa ilaha sa pag-ampo. Nag-ampo kami Ginoo nga imuhang panalanginan kanunay ang mga mothers nga niya karon. Ikaw magauban kanunay kanila, magahatag og kusog may panglawas nga makapadayon sila Ginoo sa pagbuhat sa ilahang mga responsibilidad. Usahay na yung mga challenges Lord, mga kalisod nga ilahang ma-encounter. Apan Lord, nagampo kami nga ikaw magapadayon sa pagkamaayo kanila, magatagbo sa ilang gikinahanglan Ginoo o mapakita nila Ginoo nga tinuuray gyud Lord ang ilahang buhat sa ilahang mga responsibilidad Ginoo bilang mama sa ilahang tagsa-tagsa ka pamilya. Giday ka namo Ginoo, gipasalamatan kay napanalangin kami tanan Ginoo pinaagi sa among mga mama. Among gihinumduman sila Lord sa pag-ampo. Nagpasalamat, nagsimba kami kanimo sa among mga mama Ginoo. Dalaygon ka Lord in Jesus name. Amen. Thank you. Ato pong pasalamatan ng Ginoo sa kalampusan nga naangkon sa atong mga estudyante, mga nag-graduate karon nga school year 2025. Si isa ito mag-graduate, isa ito mga pangalan? Si Jarrell ba to? Si dito? Si tindog din yung itong nag-graduate. That's it? Si Bella. Si Noemi. Bella. Come. Come, Bella. Ali, Bella, come. Special man yung mga gift. O si Vincent today, sa ang sa mong kamot.
Si Vincent kay mag-grade 7. Kisa nag-graduate o senior high? Senior high makanan? Okay. Mag-college na mo? Mag-graduate ba ng junior high? Pag dili na moving up, dili man sa graduation yun, no? Ang consider yun nga graduation ka na grade 12. So, nag-graduate mo grade 12. So, sunod grade 13 na mo. Picture sa. Sige, mag-pray sa ta. Ha? Sige, nagpasalamat kami, Ginoo kanimo sa kalapusan nga naangkon sa amo nining mga estudyante, Ginoo. Salamat sa imuhang pag-bless sa ilang pag-eskwela nga nakahuman sila, Ginoo, ug salamat sa kaalam nga imong gihatag sa proteksyon, sa provision, Ginoo, sa ilang pag-eskwela para mulampos sila, Ginoo. O nag-ampo kami sa sunod nga ang sa ilang pag-eskwela, Ginoo. Nag-ampo kami nga sa gihapon ikaw magapagkamaayo kanila. Tagay sila og wisdom, Lord, sa ilahang mga paghimong desisyon, kauban sa ilahang tagsa kapamilya, asa sila mo eskwela, unsang ka kurso, unsang eskwelahan, Ginoo, giyahin sila, i-guide sila para dili sila masayop sa ilang mga desisyon kay very crucial, Lord, ang paghimo og mga desisyon na binigyan sa kinabuhi sa mga batang o Ginoo. So Lord, bless them, Lord, with wisdom, with guidance. Bless po din ng mga ginikanan, Ginoo, nga nagpaningkamot, nagtrabaho, nagpangitag kwarta para ma-eskwela, Ginoo, ang ilang mga anak. So Lord, open ka ang mga opportunities, Lord, para sila para makapadayon sila sa ilang pag-eskwela. Pasalamat kami kanimo, Ginoo. Ikaw ang among gina-honor, Lord. Ikaw ang among dahil karon ginasimba, naka-experience o success kadaugan ning mga estudyante sa ilang pag-eskwela tungod pinaagi sa imong grasya, sa imong gugma kanila, Ginoo. Tungod niya mapasalamaton kayo kami, kanimo kami nagasimba, Ginoo. Nawata, Lord, ang among mga pagpasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Congrats. Distribute lang sana mo ang mga snacks. Kabot kami na. Kabot. Ba't naman tilabot na, no? Vincent mag-birthday. Sunod si Mana. Vincent? Kano sa? Sa Sunday. Advance sa birthday. Masa pizza gani sa Sunday? 11. Sunday. 11 kay 12 man ang election. Kano sa? Kano sa? 17. So advance sa birthday. Si Mira? Kadumdum lang ko sa iyo, Mira. Ito BBS, di ba? Ikaw ang tawag star, di ba?
Sige, magtindog ta para sa atong closing prayer. Sige, mag-ampo ta. Among maluluyon o mahigugmaon nga Dios, nagpasalamat kami kanimo Ginoo kay imuha kaming gi-bless karong gabi. Imo kaming gihagit Ginoo nga among hinumduman Lord ang mga panalangin nga niabot sa among kinabuhi kay kung madumduman namo Lord, naagid kami rason Ginoo nga simbahon ka, pasalamatan ka. Salamat Ginoo sa makausap pa kay imo kaming gitugutan Ginoo nga makaanhi dinhi karon magkahiusa sa among mga pagpasalamat ug pagdahig kanimo. Ginoo sa among pagtapos karon, among gitugyan sa pagampo sa makausap pa ang election karong Lunes. Nagampo kami Ginoo nga unta safe lang kini na election, smooth Lord ang pagpadagan ug dunay kalinaw Ginoo labi na gyud sa mga lugar sa mga ubang dapit sa Pilipinas nga medyo init Ginoo ang eleksyon tungod sa mga pag-away-away sa mga kandidato, mga politiko. Panagampo kami Ginoo nga ikaw maghari Ginoo ni nga mga lugar aron mo hari pud Lord ang kalinaw dili ang kagubot Ginoo. Naampo mi Lord nga imong tabangan ang COMELEC nga sa ilahang pag-handle niini ang mga security forces po Lord, mga military, mga pulis o sa uban nga mga volunteer, tabangi sila Ginoo nga mabuhat, mapakita gid nila ang ilahang trabaho, ilang mga responsibilidad Ginoo. Salamat Lord kay matugyan kini namo sa pag-ampo Ginoo. Kini nga concern Lord. O nagtuo kami nga ikaw naminaw, ikaw motubag sa among pag-ampo sumala sa imong kabubuton Ginoo. Lord, sa among pagtapos, among gisalig kanimo ang tanan nga among tagsa-tagsa kaugalingon na ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo Ginoo. Pangayon namo Lord ang mga panalangin Ginoo sa among kinabuhi sa among mga tagsa-tagsa ka pamilya. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. And now may the love of God the Father, the grace through our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. And amen. Ginoo magapanalangin ka natin. Maayong gabi. Nanggulan.